Sa pong magandang umaga, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, na bumabati po sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Lungsod Pasay. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod at kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo ngayon? Ngayon po'y araw ng linggo, binabati natin lahat ng mga lolo at lola. Gaya po ng deklarasyon ni Pope Francis, ang araw nito ang una na World Day of Prayer ng simbahan para po sa mga lolo at lola at gayon din para sa mga elderly. Binabati ko rin pala ang mga birthday celebrants na kaibigan natin sa araw na ito. Si Kuya Brix Escanio at gayon din po happy birthday sa aking schoolmate at batchmate na si Sally Mabakyaw. Happy birthday. Ang ating pong gospel reading ngayon, linggo ng ika-17, Sunday of the 17th week of Ordinary Time, ay galing po sa John chapter 6, 1 to 15. Ang atin pong main source ng Ebanghelyo para sa taong ito ay si San Marco, sapagkat nasa cycle po tayo ng cycle B sa mga pagbasa. Subalit, napakaiksi po, pinakamaiksi ang Ebanghelyo ni Marco, kaya po mula sa linggong ito hanggang sa 21st week of Ordinary Time ay hahaluan po ng mga pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan ang mga Sunday readings from St. Mark. At ang Ebanghelyong inilagay upang dagdagan, punuan ang kakulangan ng maiksing Ebanghelyo ni San Marco ay isa po itong tinatawag natin na feeding of the 5,000. Yung pagpaparami ng Panginoon ng isda at ng tinapay upang pakainin ang 5,000 katao. Ito kasing miracle na ito ng Panginoon ay makikita po natin sa 4 na ebanghelyo. Nagpapatunay na ito ay napakahalagang bahagi ng public ministry ng ating Panginoong Hesus. Ano nga ba ang ibig sabihin netong multiplication of the bread na ang tawag po ni San Juan sa kanyang ebanghelyo ay sign o tanda? Sign, tanda. Tanda ng kapangyarihan, tanda ng pagmamahal, basta tanda. Yan po ang gamit na salita ng Gospel of St. John. Kung hahayaan po natin na mangusap sa atin ang daloy ng kwento, makikita po natin ang ilang mga puntos na binibigyan ng atensyon at ng diin ng atin pong gospel. Una, sabi po, a large crowd followed because they saw the sign that Jesus was performing for the sick. Ayan.
ang palaging focal point, ang palaging dahilan ng mga sign, healings, miracles, ay upang dalhin tayo sa Panginoong Hesus. Ang anumang himala na hindi nagdadala sa atin sa Panginoong Hesus ay isang huwad na spiritual experience, because all must lead to the glory of God. Pangalawa, sabi po dito, the Jewish feast of Passover was near. Itong multiplication of the bread ay napakahalaga po sa kwento ng public ministry ng Panginoon, one of the great signs, sapagkat ito ay nagdadala sa atin sa kwento ng Passover, na kung saan ay gumawa naman ng isa pang himala ang Panginoon. Yun yung pagbibigay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan at dugo sa alak at tinapay. So ito pong multiplication of the bread points to the Eucharist. Pangatlo, sabi po ni Philip, 200 days wages of food would not be enough. Samantala, etong si Andres, ang kapatid ni Simon Pedro, sabi naman niya sa Panginoon, Panginoon, 200 days wages is not enough, pero may bata rito who has 5 barley loaves and 2 fish. I don't know what good is that. Alam niyo po, ang problema ay problema. Subalit, there are ways to approach a problem. You can approach the problem sa pamamaraan po ni Felipe. What is the Philip approach? Binibilang agad, nagko-costing agad, ang problematics agad ang tinitignan. Naku, 200 days wages yan, o higit pa. Or we can have the Andrew approach. Ang approach ni Andrew ay, well, ano meron? Ano ang meron? Tignan natin. What are the potentials? Ayan. So, si Philip medyo negative, si Andrew medyo positive. Saan ba tayo daan? Aha. And then letter D. Sabi ng Panginoon, have the people to recline. Paupuin. Paupuin ang mga tao. Alam niyo po sa anumang suliranin, sa anumang issue, yung pagiging kalmado. Yung pagiging kalmado ay napakahalaga, na huwag tayong padadala, huwag tayong patatabunan sa problema. And then letter E, sabi po, Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed this to those who were reclining. Sa lahat po ng pagkakataon, dapat maging mapagpasalamat tayo, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari. Again, sabi po sa flow ng gospel, sabi ng Panginoon, gather the fragments left over so that there is nothing wasted. At nakakolekta nga sila ng 12 wicker baskets. Pinapaalala po sa atin dito na, alam nyo, huwag tayong maging maaksaya sa gitna ng pagbibigay ng Diyos, sa gitna ng abundance. Let us always be very appreciative, malaki at maliit na bagay. Huwag po tayong maaksaya. At pagkatapos po niyan, sabi dito, Jesus knew that they were coming to make him king, and so he withdrew into the mountain. Alam niyo po, kung hindi po natin iingatan
ang ating mabubuting gawa pwedeng pagsamantalahan at gamitin sa ambisyon, gamitin sa mga bagay na hindi maganda. Kaya dapat din po tayong hindi lang nananalangin kung hindi nagkakaroon ng tinatawag ng discernment. At huli sa atin pong kwento, pansinin po ninyo, ang naging solusyon nagsimula sa isang bata. Isang bata na sa kultura ng mga Hudyo ay hindi binibilang, not counted. In fact, ang binilang lang po ay mga adult na lalaki. 5,000 sila. Hindi binilang ang mga babae, hindi ibinilang ang mga bata. Not counted. Hindi ibinibilang. Pero yung bata ang pinagmulan ng himala ng Panginoon. Isang napakagandang reminder po sa atin, no? Na sa araw ding ito ng mga lolo at lola, kadalasan isinasa isang tabi ang lolo at lola. Kadalasan yung matanda hindi na ibinibilang. Diyan na lang po kayo mag-relax. Alam niyo po, wala pong throw away, sabi nga ni Pope Francis. Walang throw away sa harap ng Diyos. Dapat lahat ibilang natin. Walang namamarginalized, walang nailalagay doon sa periphery. Because many times, nasa periphery ang grace of God. Doon sa mga hindi nating ibinibilang at inaasahan. Sana po ay isang inspirasyon, sana po ay isang inspirasyon at isang nagbigay ng liwanag itong atin pong ebanghelyo. Sa araw na ito, pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang atin pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng parokya para po sa ating evangelization, at sa timeline ng inyong mga faith-based communities. And of course, let us always let others know ang atin pong evangelization page sa YouTube, Domi Guzman, at ang atin pong Facebook page, Pagkagising sa Umaga. Ngayon naman po ay allow me na batiin at pagpalain ang atin pong mga online parishioners na galing po sa mga charismatic at new evangelization groups. Ang God Loves Catholic Community, kinabibilangan po ni Brother Robert Castañeda, Rolly at Tessie Makatangay, Philaine Tan, Jean Wee at Fred, Ricky at Sylvia Berenguer and family, Paul Almendras, Hener Siriban and family, Nancy Spiritu, Giselle Ango Ortiz Luis, Rene at Grace Yupanco, Hermie at Lita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Manny Abelio, Jocelyn Poon at si Ruby, Sani at Pamela Cadiz, Pai Songko, Yen at Jojo Hernandez sa Amerika, Tesla Badan, kasama po ang inyong mga anak at apo, si Alex Pideris. Gayon din po pagbati sa Acts Catholic Community, pinangungunahan ni Hernand Luz Clemente, Leo Neris Reyes, Malu, Greg Aguila, Nancy Reyes, Mon Velasquez at Rox Velasquez, Pepito at Liza Reyes, Lorraine Noledo Gahasan, Rose Licop, Susan Eric Blanco,
Bernard at Baby Sanchez. Binabati rin po natin ang community ng Rivers of Living Water, si Pempe Rodrigo, Nona Reyes, Maria Chin, Josel Cruz, Lori Laura Gison, ang Council of Elders na pinangungunahan ni Emma Mijares, si Chris at si Chris Binalay, ayan. At gayon din po si Rose Magno and family. Pagbati po sa Buklod ng Pag-ibig Healing Community ni Father Pascual Adorable, George Noemi Villaluz, Manuel, Tito Manny at Lulu Recto, Irma at Delio San Miguel, si Leslie Masigan and family, Rolly Rosalu Lamson, Mayor Egay, at Doris San Luis, kasama po si Kleng, no? Ann Tomas and family, Zeni Balagat, at gayon din po kay Butch at Julie Go. Pagbati rin kay Rafi, Attorney Rafi, at Pearl Rodriguez and family. Siyempre po, prayers para sa kanilang first apo na si Natalie. Gayon din po, binabati natin ang Workers of Christ Community, Joey Didit Jacob, Leonie Bautista, Arlet Mendoza, Ram at Mabik Selim and family, Nilo, Derl, Dario, Sam Dario, si Jen Castillo at Catherine Lee, Arlene at Paulo Sarmiento, at si Mama Esther Sarmiento, June Gina Amanda, Malu Gonzales at Hill, gayon din po si Ruby Jean Yu, James at Moises, Jing at Christine Pascual, at si Rina Feria, J.R. May Villalobos, Feligas Leonardo, Eric, Cathy Tiotico, Antoinette Magallon, gayon din po si Rene at Eleanor Portillo, si Ferdy at Agnes Nicolas, at ang outreaches na inalagaan po ng atin pong Carlito Villaluz, no? Shelmed Bicol at Manila, si Medi Villanueva, Dios Mabalos po Foundation, at special prayers sa Villaluz family, lalo-lalo na kay CJ Villaluz. Italaga po natin ngayon ang araw ng linggo to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah!